Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Happy Sunday Church and welcome po sa ating simbahan dito sa Jesus is Alive Cabanatuan. Kung ako muna po yung makikita nyo ngayon, pagpasensyahan nyo na po, wala po kayong choice. But our Pastor Vince po currently is going through some difficult times and also our family. So, ang aming pong Tatay Alex, Papa Alex, ay kasama na po ng ating Panginoon ngayon. So, please do continue to pray for the whole family and let us continue to encourage our pastor. And kamusta po kayo? Kamusta po? Especially to our online family. We appreciate everyone po na nandito ngayon. And before we begin the word, tayo po muna ay manalangin. Aming Panginoon na mabuti at dakila sa lahat, we honor you and we give you glory and praises. Panginoon, sa araw po na ito, continue to speak into our hearts. Yung salita mo ay magkaroon ng buhay sa puso ng bawat isa. Hindi lang kami basta ma-inspire, kundi mabago kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Continue to speak into us. Change our hearts, change our minds, and change our lives. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. So ang verse po natin ngayon will be found on Nehemiah chapter 4, verse 13. If you have your Bible with you, pwede po kayong mag-open. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, "Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. When you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding. Then our God will fight for us." If you need a title for today's message, pinamagatan po natin ito na Fight for Your Family. Alam niyo po, minsan hindi naman ang pinakamatinding laban, hindi natin siya nakaharap sa labas. Hindi lang yung matinding laban, hindi siya outside of our homes, kundi inside of our homes. Paunti-unti nawawala yung sabay tayong kumakain ng dinner, ng lunch, nawawala yung sabay-sabay tayong nagkakape, nagbe-breakfast. Dati sabay-sabay tayo sa hapagkainan. Ngayon, kanya-kanya na tayo. Can you relate with that? Iba-iba ang oras. Dati we watch on the same TV, but ngayon, iba-iba ang screen natin because we have our own phones. Amen? Amen. Can you relate with that? And magkakasama sa bahay, pero hindi nagkikita-kita sa mesa. Minsan nawawala na yung bukas yung puso natin. Kasi dati, kahit simpleng problema, napag-uusapan yan eh. Pero ngayon, we choose to keep it to ourselves. Tinatago natin sa ating sarili. Because pakiramdam natin, hindi naman tayo maiintindihan ng mga tao inside our homes. Because we have our own struggles. Amen? We have different struggles na pinagdadaanan sa bawat pamilya. And nawawala na rin yung nangangamusta sa'yo. Meron pa rin namang kamusta, but sometimes for formality na lang, pagdating mo ng bahay galing sa trabaho, pagdating mo ng bahay galing sa eskwela, pagdating mo ng bahay kung saan ka man nagpunta, wala na yung invitation para mag-open ng sarili sa loob ng tahanan. And sometimes, hindi na nagiging safe when we tell the truth. Minsan nawawala na rin yung sabay tayo nagpe-pray. Do you do that in your homes? Ginagawa po ba natin sa ating tahanan yon? Dati nawawala na yung kahit na, "Lord, salamat po sa pagkain na meron kami. Lord, salamat sa biyaya na meron kami." Pero alam niyo po yun, kahit ngayon, minsan nauuna pa na sumubo tayo and then right after nakakalimutan natin na oo nga pala, yung pagpapala na to galing sa ating Panginoon. And sometimes nawawala na rin ng Panginoon sa usapan natin. Alam niyo kung ano napapalit sa ating Panginoon? Mas madalas nating pinag-uusapan yung problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa mga anak,
problema sa loob ng pamilya, problema sa relatives, mas nababanggit na natin yung mga struggle, pinaghihirapan, or yung mga bagay na gusto nating ma-achieve kaysa sa ating Panginoon. And nawawala na rin sometimes yung respeto sa isa't isa. Minsan hindi man kayo magsigawan, pero alam niyo po yung sarcastic yung tono. Alam niyo po yung mas madalas ka nang naiirita kaysa sa gentle ka sa family mo. And hindi po yan maitatago sa mga salita natin. Hindi yan maitatago sa mukha natin. Hindi natin maitatago sa mga reaction natin that sometimes nawawala yung respect even sa family, kapatid, sa ating mga magulang. And ito pa ang pinaka mahirap. Nawawala yung oras. Or minsan hindi naman talaga walang oras. Merong oras, pero napupunta lang sa ibang bagay. Sometimes we chose to spend more time on our phones. Sometimes we chose more time or we spend more time with our work. And mas madalas distracted tayo with our inner battles and our struggles. Distracted tayo kung saan tayo magfo-focus. And ang pinakamasakit, wala na yung closeness. Totoo na, hindi naman palaging merong clash sa loob ng bahay. Sometimes, hindi naman kayo nag-aaway, pero hindi rin kayo close. Hindi kayo nagpapalitan ng masasakit na salita, pero hindi rin kayo nag-uusap within your home. Hindi naman kayo naghiwalay, pero parang may distance ba na hindi mo po ma-explain within your heart na, teka lang, parang dati close naman kami, parang dati nag-share naman kami ng mga pasalubong, parang dati kaya ko namang makipag-usap sa pamilya ko, but now hindi mo napansin na nawala siya. And it is not overnight. Hindi po nawala yung closeness, hindi nawala ang relationship overnight. Hindi siya one day ayaw mo nang kausapin yung pamilya mo. Hindi siya one day ayaw mo nang makipag-communicate sa magulang mo. Hindi siya one day ayaw mo nang makipag-communicate sa mga tao sa loob ng tahanan niyo. Because paunti-unti, merong gabi na hindi na kayo sabay kumakain. Merong gabi na hindi na kayo sabay nag-uusap. Merong linggo na hindi na kayo sama-samang nagsisimba. At merong linggo, buwan o taon na wala ng prayer inside your family. At meron ding mga buwan, araw at oras na may connection kayo pero hindi na ganoon kalalim. Tapos parang naiisip mo na, teka lang Lord, kailan kami nagkaganito? Kailan nangyari to? Kailan unti-unting nawala yung openness? Kailan unti-unting nawala yung vulnerability within the family? Dahil hindi mo namamalayan, inagaw na pala. Inagaw na pala ng kaaway, hindi lang yung oras nyo, hindi lang closeness, kundi kayo as a whole family. Because why the enemy targets family? Favorite ng enemy na i-target ang pamilya. Nak-flash nga natin dyan yung Genesis chapter 2 verse 24. Balik po tayo sa simula. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 24, this explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. And the two are united into one. Kapag po kayo ay nag-asawa, hindi na po kayo dalawang individual na nagdedesisyon on your own, but you are joined and united by the Father in heaven into one. Ibig sabihin, lahat ng desisyon ninyo, lahat ng mga bagay na gusto ninyong maabot sa buhay, even yung relationship natin sa Panginoon, dapat isa ang desisyon natin. And sa Genesis, hindi naman nagsimula si Lord na magtayo kayo ng simbahan. Hindi naman siya nagsimula sa organization. Hindi naman system agad yung nilay down ng Panginoon in Genesis, kundi nagsimula siya sa pamilya. And if you have your family with you, be thankful na nandyan sila para sa inyo, nandyan sila sa inyo, present sila sa buhay ninyo. Or maybe lumaki man kayo sa inyong lolo, lola, lumaki man sa tito, tita, lumaki man kayo sa parents ninyo. Let us appreciate them. And nagsimula siya sa pamilya. Nagsimula siya kay Adam and Eve. Nagsimula siya sa isang tahanan. Nagsimula siya sa isang relationship. And nagsimula ang Panginoon where He is known. He is known inside the family. In the beginning. In the beginning, God is known within the family. Alam ng pamilya na ang Diyos ang sentro ng lahat. So kung gusto mong sirain ang plano pala ng Panginoon, you will not start within the church. Hindi ka pala magsisimula sa loob ng simbahan. Sisimulan mo palang sirain ang pamilya. If you want to ruin God's plan, iruruin ng enemy ang family.
Because God created family and ayaw ng enemy na buo ang pamilya ninyo. Ayaw ng enemy na okay ang family ninyo. Ayaw ng enemy na nag-uusap-usap kayo. Ayaw ng enemy ng vulnerability. Ayaw ng enemy ng closeness. Ayaw ng enemy ng katotohanan. Because if you break the family, you weaken the next generation. And if you confuse the family, dinidistort natin yung identity ng mga anak natin, even ng parents. And if you divide the family, you disrupt discipleship. And in Gia Kabanatuan, we put so much importance. And yung bigat is nasa discipleship because we believe that the more you are being discipled, the more that you are growing with the Lord. Kaya hindi ka nagtataka, ang daming attack sa family ngayon because there are a lot of broken homes, ang daming misunderstood roles, ang daming generational wounds, and merong spiritual apathy. Alam mo naman that you are a Christian. Alam mo naman that you are serving the Lord. Alam mo naman that you are attending a church. Alam mo naman din na yung reading the Bible and yung prayer and yung worship sa ating Panginoon must lead you closer to Jesus. But when you are doing it, parang walang nawala yung pagka-amaze mo sa Panginoon, that the more you go to church, the more you feel that you are empty because that is spiritual apathy. Nagpe-pray ka, pero hindi ka napapalapit sa Panginoon. Have you experienced that? Nagbabasa ka ng Bible, pero hindi mo maintindihan ano yung sinasabi ng Bible sa'yo. Nagpe-praise and worship ka, nakikinig tayo ng preachings, pero sometimes hindi binabago ng church yung puso natin. Not because there's something wrong within the church, but sometimes there's something wrong within our hearts and attack ng kaawayan because spiritual apathy means being indifferent. Yung parang wala ka ng pake. You're just inside the church, you're just praying, you're just reading the Bible, but walang nangyayari. Parang hindi mo na-feel na na-amaze ka sa Panginoon, hindi mo na-feel na nagiging closer ka sa Panginoon. And this is not a coincidence because strategy ng kaaway, sirain ang spiritual life ng family. Amen? And the picture of a fighting family is, sabi sa Nehemiah chapter 4, verse 14, do not be afraid. Remember the Lord and fight for your families, your sons, your daughters, your wives, and your homes. And notice nyo, sabi ni Jeremiah, fight for your family. Hindi niya sinabi na, fight for money, fight for success, fight for career, fight for properties, fight for comfort. Hindi sinabi ng Bible na fight for your comfort. Fight for success. Fight for money. Fight for career. Kailangan ma-promote ako para maging maayos yung family ko. But sinabi ng ating Panginoon, sinabi sa salita ng Panginoon, fight for your family. And that is the picture. We don't need a lot of things in this world para mailapit ang pamilya natin sa Panginoon. And paano yung setup? Ate, paano nasisira yung pamilya? Paano nagkakaroon ng disruption sa pamilya? Because merong kaaway, and that is the external pressure. Minsan napapagod ka within your homes, na ikaw lang ang laging nagpo-provide, and that is internal weakness. Nakakaramdam ka ng kahinaan because it's normal. Normal sa taong makaramdam, and sometimes may fear din tayo. May takot paano mapagtatapos ang pamilya, may takot paano magpo-provide, may takot paano magiging buo ulit, may takot paano kayo magiging stronger as a family, and may takot paano kayo magiging close ulit within the family. Pero may solusyon ang Panginoon. And ang sabi po dyan, sa ating point number 1 is fight with focus. Now, alam niyo po ba that focus is such an important currency sa mundo natin ngayon? Because when you go to social media, kapag hinawakan mo yung phone mo, kapag gusto mong meron kang gawin, pero bigla mong naisip na, teka lang, mag-Facebook ako. Teka lang, mag-TikTok ako. Teka lang, mag-Instagram ako. Hindi mo naman intensyon na sayangin yung oras mo with the social media platforms nowadays. Pero yung focus mo, inaagaw ng mga bagay na to. Sabi sa Nehemiah, chapter 4,
verse 13, flash po natin sa screen. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places. And notice this, sabi niyan, posting them by families with their swords, spears, and bows. Alam niyo, hindi siya random detail na nilagay lang dyan ni Nehemiah na nilagay niya, pinosisyon niya bawat pamilya para protektahan. Because hindi lang basta siya inorganize because 'di ba sometimes meron tayong mga organizations na kinabibilangan. May strategy yan bakit ginagawa ang organizations. We have the president, vice president, meron tayong mga secretaries and all of that. Pero the way he positioned the people, it reveals what he valued. Kung ano at paano niya pinosisyon ang bawat pamilya, reveals na binavalue niya ang pamilya at binavalue din ng Panginoon ang bawat pamilya na kinabibilangan natin. Because in the middle of all those pressures sa pagpapamilya, alam ko po, naintindihan ako ng mga nanay at tatay, lolo and lola natin na nandito ngayon, every opposition and fear, and pinili niyang iayos ang mga tao, hindi lang basta, o sige, dito ka na ha, ikaw titira dyan kapag may kaaway na tayo. Hindi ganun pinosisyon ni Nehemiah yung mga tao para lumaban. Pinosisyon niya ang bawat tao by their family, kasama ang pamilya para lumaban. Kasi importante sa Panginoon ang bawat pamilya. Ang ibig sabihin, malinaw sa Kanya kung ano yung kailangan nating ipaglaban. Malinaw po ba sa atin ano yung kailangan nating ipaglaban? Or we are fighting with the wrong things. We are fighting for the wrong things. We are focusing on the wrong things. Yung oras, yung mata natin, yung energy natin, nilalagay natin sa iba. Because minsan ang problema ay hindi naman talaga dahil wala tayong ginagawa para sa pamilya natin. Kundi minsan mali lang yung focus ng laban natin. Because sometimes we fight for our careers. We fight for money. We fight for success. We fight for status. And sometimes we are trying to fix the behavior of our families. Naranasan niyo na po ba yun? We try to correct their attitudes. And we try to manage our situations within our own energy, within our own might, within our own knowledge. Pero sabi sa Nehemiah 4:13, bago pa man lumaban ng mga tao, inayos muna kung saan sila poposisyon. Inayos muna kung ano yung focus. Because where you stand determines how you fight. Because you cannot fight within the four corners of your homes kung hindi mo alam ano yung ipinaglalaban mo sa loob ng pamilya ninyo. Right? Kasi kung ilalapat natin, ang tanong ay, ano bang gagawin ko para sa pamilya ko? Okay naman. Nakakapag-provide naman ako bilang tatay. Bilang nanay, nananurture ko naman yung mga anak ko. Bilang anak, nag-aaral naman ako mabuti. Bilang kapatid, sinusunod ko naman yung mga nakakatanda sa akin. Pero the question is not, hindi ano ang gagawin natin sa pamilya natin, but saan natin sila dinadala. Saan natin dinadala yung family natin? Because may mga family na physically magkakasama. Amen? Sino po dito family physically magkakasama? Amen? Kami din po physically magkakasama, pero spiritually magkakahiwalay. May mga tahanan na kompleto ang nanay, tatay, anak, kapatid, pero kulang sa presensya ng Panginoon. Kulang sa presensya ni Lord. And to fight for your family is to keep bringing them to Jesus. Continue to bring them before the Lord. And even when they are not yet ready, alam niyo po yung mga, minsan iniisip natin na siguro kapag sinabihan ko si nanay, tatay na, Nay, pray tayo, parang ang awkward. Parang nakakahiya, parang gusto mo na lang lumubog sa loob ng kwarto mo. But then, kahit hindi sila ready, even when they don't respond the way you hope, hindi mo ina-expect minsan na tatanggihan ka nila, hindi natin sila kinokontrol. Hindi rin natin minamanipulate yung decision-making nila when we bring them before God. But the consistent na paglapit sa panalangin, yung consistent na paglapit natin sa salita ng Panginoon,
Yung environment kung saan gumagalaw ang Diyos, doon natin sila inilalapit. A community where God is honored. Dahil sa dulo, we cannot change attitude, characters. We cannot change our circumstance. Pero ang Diyos, pag dinala mo sila palapit sa Panginoon, God can change even the darkest of the darkest. Even yung pinakapangit na past ng ating family, the Lord can change that. Amen? Amen. And point number 2, fight with prayer. Who among you are praying pa din? Or nakalimutan na ba naming manalangin? Lalapit na lang ba kami sa Panginoon kapag meron kaming kailangan? Lalapit na lang ba ako sa Panginoon kapag struggling ako? Lalapit na lang ba kami as a family sa Panginoon kapag naalala ko? Magsisimba na lang ba kami tuwing Pasko? Aalalahanin na lang ba natin si Lord every Holy Week? Pero sabi sa verse 14, Nehemiah 4 verse 14, I just wanted to highlight the word, remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives, and your homes. Because before sila lumaban, merong bilin si Nehemiah, remember the Lord. We are not just remembering the Lord when we need Him. Remember the Lord who is great and awesome, because bago tayo gumalaw, or minsan po ba nauuna ang galaw bago manalangin? Minsan po ba nauuna ang desisyon bago manalangin? Remember the Lord. Bago tayo umaksyon, dapat may remembrance. Dapat kilala mo kanino ka unang lumalapit, because sino ba talaga yung in-honor ko sa buhay ng pamilya ko? And dito nagiging malinaw na yung laban natin para sa pamilya, it doesn't start with how you invite them. It doesn't start with how you serve within the ministry. Yung laban natin within our family starts with prayer. Kasi kung malinaw sa'yo na kayang gawin ng Diyos sa pamilya mo yan, kung malinaw sa'yo na ang Diyos ay dakila, ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos great, ang Diyos awesome, at kumikilos siya, it will change the way how you fight for your family. Kasi kung magdidesisyon lang tayo sa ating pamilya nang sa sarili natin, kasi kadalasan ang instinct, kausapin mo nga si ano, kasi ang sama ng ugali niyan eh, kasi sinigawan ako niyan, kasi ganito yung ginawa niyan. Ang instinct natin, kausapin natin agad yung tao, ipaliwanag, kumbinsihin, itama, pero sa verse, sa Bible, remember the Lord. Because sometimes, kinakahon natin ng Panginoon kung ano lang yung kaya niyang gawin sa pamilya natin. Sometimes, kinakahon natin si Lord na, siguro, ito lang kayang gawin ni Lord sa family ko. Siguro, okay na to yung nandito sila sa house ngayon. Hindi ko sila nakakasama sa pagpupuri sa Panginoon. Minsan, ikinakahon natin ng sitwasyon, pinapaliit natin ano yung capabilities and abilities ng ating Panginoon kapag siya ay gumagalaw sa pamilya natin. Because, kadalasan, instinct, pag meron kang gustong ayusin, anong gusto mong gawin? Sapin. Pero we forgot to bring the situation before the Lord. We forgot to pray. And ang sabi sa Philippians 4, verse 6, don't worry about anything, but still we worry a lot about everything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Worry is, common. Sige nga, Ate Eunice, sabihin mo nga, hindi ka nagwo-worry tungkol sa finances. Sige nga, Ate Eunice, di ka ba nagwo-worry tungkol sa paano maaayos yung pamilya nyo? Sige nga, Ate Eunice, di ka ba magwo-worry kung paano mapapatino yung mga anak mo? Sige nga, Ate Eunice, sabihin mo nga paano mo ididisiplina yung mga bata na to. But sabi ng Panginoon, you don't worry about anything. Instead of worrying, pray about it. Pray about it. Tell God what you need and thank Him for all
that He has done. Because ang prayer, in this context, it's not just a spiritual routine. Because sometimes, sige, 6 p.m. na, magpe-pray na kami. Magpe-pray na kami ng family. Tawagin mo na yung pamilya natin. But this is the way kung paano natin ipapasok ang Diyos doon sa mga lugar sa loob ng bahay ninyo na hindi mo kayang ayusin. Hindi mo kayang ayusin? Kayang ayusin ng Panginoon. Amen? Hindi mo kayang resolbahin? Kayang resolbahin ng Panginoon. And may mga bagay na kahit na anong galing natin mag-explain, kahit gaano tayo kahinahon, kahit gaano tayo kamapagmahal, kahit na anong gawin nating explanation sa pamilya natin, may mga puso na kahit anong talino, hindi magbubukas. Hindi mag-open yan kahit gaano ka katalino magsalita, kahit gaano ka kanormal magsalita, kahit gaano ka kakalmado kausapin yung mga tao sa loob ninyo. Because hindi mo kayang gawin, pero kayang gawin ng ating Panginoon. And ang totoong laban para sa pamilya, hindi lang sa usapan na, ano ba nangyayari? Pero ano ba yung tahimik na panalangin mo? Kailan ka nananalangin para sa pamilya mo? Pag nananalangin ka kahit walang nakakakita, nakikita ng Diyos. Nare-recognize ng Diyos. Kasi sometimes, sumusuko agad tayo when we pray. Dahil wala kang nakitang solusyon, walang immediate result, but dahil may pag-asa ka, may panalangin ka, may pananampalataya ka, may pagtitiwala ka sa Diyos, na kumikilos siya kahit hindi pa visible sa'yo. Because sometimes as people, we want control. Control with our career, within our family. Control dahil tayo yung tatay, tayo yung magulang. We want control within our family. And sometimes kino-question natin ng Panginoon, Lord, nasaan na yung resulta ng mga panalangin ko? But then, ang Diyos kumikilos, hindi lang dahil nakikita mo. Kahit hindi mo nakikita, when you pray, God works. Amen? The Lord is working and we don't have to worry na, Lord, hindi ata okay itong family ko. Lord, broken home kami. Lord, kulang kami financially. Lord, hindi ko na ata madadala yung pamilya ko sa'yo. And alam niyo po, healing within our family and healing within ourselves. Sabi sa James chapter 5 verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Do you pray for your family? Do you pray for your parents? Do you pray for your siblings? Do you pray for your relatives so that you may be healed? The prayer of a righteous person is what? Powerful and effective. Hindi dahil nag-pray ka kaya siya powerful and effective because yung prayer na aabot ang Panginoon. Whatever na i-request natin sa ating Panginoon na, Lord, gusto ko ng maayos na pamilya. Lord, gusto ko mag-provide ka sa amin. Lord, gusto ko madala yung pamilya ko within the church. Lord, gusto ko lumalim din yung relationship nila sa'yo. And the prayer of a righteous person is powerful and effective. Because sometimes, we forgot to pray. And I forgot. Minsan nakakalimutan ko rin po manalangin. Hindi naman po kami perfecto ni Pastor Vince. But, kapag naalala mo yung pamilya mo, ipag-pray mo. Kapag naalala mo yung pamilya mo, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Amen. Kasama niyo po ba yung pamilya niyo ngayon? Tingnan niyo nga po yung mga katabi ninyo. Thank you, Lord. Kasama niyo. And kung hindi niyo man kasama ngayon, we believe that God is working within their hearts. Nakikita nila na kayo ay lumalapit sa Panginoon. Nakikita nila na nagbabago kayo. Amen? Sabi po, so point number 3 is fight with Jesus. Because carrying the fight alone is heavy. Mabigat po yan. Especially kung ikaw yung unang nakakilala sa Panginoon, mabigat dalin ang laban ng pamilya. Sabi dito sa Nehemiah chapter 4 verse 20, when you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding. Then our God will fight for us. Sabay-sabay nga po nating basahin. When you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is
then our God will fight for us. Pagkatapos sabihin ni Nehemiah na remember the Lord, alalahanin mo yung Panginoon. Sa kanya sinabi to fight for your families. Pero hindi siya magkahiwalay na ang Diyos ang lalaban para sa atin. Kailangan pa rin nating hingin sa Panginoon. Amen? Hindi sinasabi na, oh Lord, ikaw na bahala Pero sa parehong chapter, alam niyo, makikita po natin yung line na our God will fight for us. Ibig sabihin, yung laban na to, kaya ka lumalaban, hindi mo siya pinapasan mag-isa. Merong Diyos na gustong sumama sa'yo. Merong Diyos na gustong tumulong sa'yo because nakapagbuhat na po kayo ng isang kaban na bigas. Hindi ako din, di ba po At ayoko na pong maranasan. Pero alam ko po na kapag mag-isa mo lang binubuhat yung isang kaban ng bigas, ang bigat sa likod. And it will take you time na i-transfer yung isang kaban ng bigas papunta sa point A, mula point A to point B. And ganun din po tayo, pag kinikerry natin, dinadala natin yung laban mag-isa sa ating pamilya. Dito po mapasok yung lalim ng gospel Kapag ipinagkakatiwala mo sa Panginoon, kasi kung iisipin mo, bago ka pa lumaban para sa pamilya mo, meron nang lumalaban para sa'yo. And that is Jesus. Hindi lang dumating para magbigay ng advice. Kasi sometimes gusto natin, Lord, ano bang advice mo sa akin ngayon? Kasi dumadaan ako sa ganitong struggle. Minsan lalapit tayo sa tao. Ano kaya tingin mo yung best way para ma-resolve to? Ano kaya sa tingin mo yung best way para maging maayos kami? Ano kaya sa tingin mo yung best way para mag-usap na kami? But si Lord, hindi lang siya dumating para bigyan ka ng advice kung paano aayusin yung buhay mo because He stepped into your brokenness. He stepped into the brokenness of human and nag-deal siya hindi lang basta sa surface. Dinil niya yung root cause kung bakit tayo naging broken. He dealt with the root cause of sin, separation, and everything that fractures relationship. Lahat yun dinil ng Panginoon, including the fractures within your family, including the conflicts within your family. Hindi lang siya dumating to give advice. Hindi lang dumating ang Panginoon para hingaan mo ng advice. Pero dumating siya to heal our brokenness. And every brokenness you have and within your family, tinapos na yan ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Amen? And if you are hopeless right now, you don't need to fight alone. You have to fight with Jesus. Kasi mabigat pag isa lang ang nagdadala. But yung bigat, ibibigay natin sa Panginoon because He heals every root cause of your sin, separation, lahat ng posibleng nakasira ng relasyon at ng pamilya. God can heal it. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. In short, si Jesus, inako niya yung darkest moment, darkest sin na meron tayo. Para pag nakita tayo ni Lord, itong anak ko na to, wala na tong kasalanan. Itong anak ko na to, matuwid na to. Kapag humarap tayo sa Panginoon, hindi na tayo nakikita ng Panginoon na sinful, kundi inako na yon ni Jesus for us para kapag humarap tayo sa Panginoon, nakikita na ng Diyos, hindi yung sinful na ako, hindi yung sinful na ikaw, pero dahil inako ni Lord, inako ng Panginoon ang kasalanan mo, nakikita ka na niya as righteous. And I believe that when God fixes our brokenness, hindi lang yun para sa'yo. Hindi lang ang personal salvation ay para sa'yo. Because salvation also has restoration within your family. Binabalik tayo ng Diyos mula doon. Binabalik tayo ng Diyos sa simula
kung paano niya ayusin ang mga relasyon. Because kung kayang i-fix ni Lord ang brokenness mo, kaya ring i-fix ng Panginoon ang brokenness within your family. Kung kayang i-fix ng Panginoon ang kasalanan mo, kaya i-fix ng Panginoon yung kasalanan ng family mo. Kung kayang baguhin ni Lord yung buhay mo ng 360 degrees, kaya ding baguhin ng Panginoon ang pamilya mo. Amen? Amen. Kaya kapag sinabi nating fight for your family, hindi lang to self-effort, hindi ka dito mag-isa. Kasi hindi lang siya pagiging mabuting tao lang. Because sometimes, we tend to think na, siguro pag naging mabuting tao ako, magiging okay din ang family ko. Hindi lang siya basta pagiging mabuting tao. Yung fighting with Jesus, ito yung pakikipaglaban natin kasama si Jesus. Yung siya yung pinanggagalingan ng pag-asa mo, siya yung sandigan mo kapag napapagod ka na mag-pray para sa pamilya mo. Siya yung dahilan kung bakit hindi ka sumusuko kasi you believe that Jesus can change your whole family. Amen? Amen. And sabi po sa John 15, verse 5, I am the vine, Jesus is speaking, you are the branches, and if you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from the Lord, imposibleng magawa natin to. Apart from the Lord, imposibleng mabago ang pamilya. Apart from the Lord, imposibleng maging maayos within your home. Apart from the Lord, imposibleng kayanin mo na dalhin ang pamilya mo sa Panginoon. But because we have Him, because God is with us, because sinasamahan tayo ng Panginoon, kaya niyang ayusin ang mga relasyon na nasira. Kaya niyang isoften yung heart ng magulang mo. Kaya niyang isoften yung heart ng kapatid mo. Kaya niyang baguhin yung sitwasyon. Because if God is for us, who can be against us? Amen? Kaya pag sinabi nating fight for your family, hindi ka nag-effort on your own because kasama mo ang Panginoon. Dahil sa totoo lang, darating naman din po talaga yung moments na parang pagod na tayong manangin, pagod na tayong mag-invite, pagod na tayong ilapit yung pamilya natin sa Panginoon. Magpe-pray ka pero wala nagbabago. Parang mas sumasama pa yung ugali ng mga kasama mo sa bahay. Magpe-pray ka pero parang mas nagiging worse yung sitwasyon mo. Magmamahal ka pero walang sukuli. And doon mo marirealize na kung ikaw lang lalaban, maubos ka talaga. Naranasan niyo na po bang maubos within your family? Aba, wala pa. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Amen. Naranasan na po ba nating maubos within our family? Yes. At some point in our lives, naranasan na po natin na ikaw yung bigay ng bigay, ikaw yung laging nagmamahal, ikaw yung laging umuunawa, ikaw yung laging nag-iintindi, ikaw yung laging nananalangin, ikaw yung laging nagsastand for them. Pero doon marirealize na, hindi. I'm not alone with this fight. Hindi ko kaya. Hindi siya 1 versus 100, kundi si Jesus versus everything. And alam niyo sa totoo po, nung bata po ako, there were times that I don't wanna go to church. Kasi syempre, pag bata, pag Sunday, alam mo, madaming palabas sa TV. Tama? Sino ang mga batang 90s dito? Madaming palabas sa TV pag Sunday. Gusto mo lang dun kayo sa bahay niyo. But because yung tatay ko po is serving within the church, hindi pa po siya pastor noon. Nung bata ako, nagdadabog pala talaga ako kasi ano ba naman to? Hindi ko man lang ma-enjoy yung mga palabas pag linggo. Kailangan ba talaga pumunta ng simbahan? Pero you know what? Isa sa pinaka-thankful na moment ko po sa pamilya namin, and I believe every tatay and nanay can relate, is yung pinilit kami, dinrag kami papuntang simbahan. Not because gusto nila mag-show off na, kompleto kaming pamilya. But because I know the intentionality of our family na lumago din kami sa ating Panginoon. And I believe that every parent wants that. Amen? Gusto din natin na lumago yung mga anak natin sa Panginoon. Sabi po sa Acts, chapter 16, verse 31, gusto ko po na mag-dwell kayo sa mga huling verses po na babanggitin ko. They replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you
and your household. Kaya nung finix ni Lord yung broken parts mo, hindi lang yon para sa'yo. Kasama pamilya mo dun. Nung finix ni Lord yung mga kasalanan mo, kasama pamilya mo dun. Nung finix ni Lord, sinabi niya na ililigtas kita, hindi lang ikaw yung ililigtas niya, buong pamilya mo. Amen? Kasi sa huli, babalik ka rin sa simpleng katotohanan na sobrang halaga pala talaga ng pamilya. Parang after all of your friends, after all of your classmates, your colleagues, your workmates, babalik ka sa punto na ang pamilya mahalaga. Alam po natin na hindi madali within the family kasi iba-iba kayo ng personality. Lumaki kayo sa isang pamilya pero iba-iba ng ugali. Lumaki kayo sa isang pamilya pero iba-iba ng perspective. Lumaki kayo sa isang pamilya pero iba-iba ng decision making. But I believe that God honors and protects family. Do you believe that? God protects family. Gusto ng Panginoon ang pamilya. Ang pamilya mahalaga sa Diyos. Kaya hindi natin sila basta-basta pinababayaan. Hindi natin sila basta-basta sinusukuan. Amen? Kasi hindi dahil kaya mo silang baguhin, but because kilala mo kung sino ang Diyos na kayang gumawa ng imposible sa loob ng isang tahanan. Babalik ka dun eh. Mahalaga pala pamilya ko. After all of this pala, babalik ako sa katotohanan that family is important. Family is important. Mahalaga ang nanay mo, mahalaga ang tatay mo, mahalaga ang mga kapatid mo. Hindi sila sinusukuan, hindi sila pinababayaan. Because sabi sa Joshua, chapter 24, verse 15, sabi ni Joshua, "But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live?" Pero sabi niya, "But as for me and my family, we will serve the Lord." Ulitin nga po natin yung phrase na yon. But as for me and my family, we will serve the Lord. Hindi ikaw ang ultimate fighter ng pamilya mo. Hindi ka lumalaban mag-isa, but you need to decide for your family. Magsaserve kayo sa Panginoon. Hindi mo mag-isang gagawin yan, pero kasama mo ang Diyos. Pero kailangan mo ring magdesisyon to bring them to Jesus. Kailangan mong magdesisyon, ilapit sila sa Panginoon. Because if you can't decide for your family, who will? Sino magde-decide para sa kanila? Amen? Hindi ikaw ang ultimate fighter ng pamilya mo. Si Jesus. We have to fight with focus, fight with prayer. Pinaka-importante sa lahat is fight with Jesus. Kasama ka ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. And that is the most comforting word na maririnig natin sa Panginoon, na kasama natin siya with every battle that we have because we need to. Kasi alam ko po na hindi tayo papayag na hindi natin kasama yung family natin nagtataas ng kamay. Hindi tayo papayag na hindi natin kasama yung family natin na naglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo papayag na kahit na sa simpleng hapagkainan hindi tayo makapanalangin. Hindi tayo papayag na hindi makilala ng family natin ang Panginoon. Amen? Kaya if you have the desire right now, I believe meron po kayong desire na somehow masama natin sila sa Panginoon. Alam ko may desire. It just needs to be strong. Kailangan strong ang desire mo. Kailangan strong din ang faith mo. Kailangan strong din yung will mo na isama sila sa Panginoon. Amen? To introduce Jesus to them. Amen? Sige nga po, tayo nga po lahat ng nandito ngayon na gusto nila na makasama or makilala din ng pamilya nila si Jesus. Alam ko po within your family, merong hindi pagkakaunawaan, or sometimes meron tayong mga last words na kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakaayos. Or sometimes meron ding indifference sa family, yung magkakasama kayo sa bahay pero hindi naman kayo nag-uusap at hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng bawat isa.
Or sometimes you are that someone na rough din sa family mo. Parang ikaw din yung nagiging source minsan ng conflict. Parang ikaw din yung nagiging source ng pagkakabahabahagi. Pero we believe right now that God is working within you, working within your home, working within your heart. At naniniwala tayo na if the enemy targets the family, ang Diyos ang poprotekta sa inyo. And mas magiging challenging kapag dinadala mo na yung pamilya mo palapit sa Panginoon because there are a lot of oppositions, maraming kukontra, maraming gagawin ng kaaway, maraming tao ang magsasabi na, wag mo na yung ituloy. Dapat wala ka ng interes para ayusin ang pamilya mo. Dapat wala ka ng interes na dalhin sila sa Panginoon. But then, if the desire is strong, nakikita ng Panginoon yan. If you have the faith, nakikita ng Panginoon yan. Let us pray. Tayo lumapit sa Panginoon. Oh Lord, naniniwala kami that you are a all-knowing God. Naniniwala kami that you are sovereign. Naniniwala kami, Panginoon, that you have the power over everything. And we believe na inaayos mo ang brokenness ng bawat isa. At naniniwala din kami, Panginoon, na gusto mo na lumaban kami para sa pamilya namin. Because family is important to you. Ito yung una mong kinreate, ang pamilya. Lord, at this point in time, kung mayroon man po kaming nararamdaman na indifference, kung parang minsan wala kaming pakialam sa pamilya namin, Lord, give us the heart to desire na mailapit namin sila sa iyo. Lord, give us the courage to bring them to you. Lord, tanggalin mo ang pride. Tanggalin mo ang takot. Tanggalin mo, Panginoon, yung pakiramdam na kami ay nahihiya sa kanila. Kundi, Panginoon, palitan mo ito ng courage, ng strong desire. Palitan mo, Panginoon, ng pananampalataya na one day, sila din lalapit sa iyo. And Lord, we pray for every broken homes right now. Lord, we cannot fix it on our own. Hindi namin siya maaayos sa aming sarili. Hindi namin kayang lumaban mag-isa. But Lord, Ikaw ang magbigay ng kapayapaan to every broken homes. Lord, Ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa lahat ng conflict. Panginoon, Ikaw ang magbuhos ng pagmamahal. Lord, Ikaw ang magbuhos ng kaayusan because you are the God of order. We believe that you can fix any brokenness. And Lord, sa mga tatay, nanay na nandito that's standing for their family, Panginoon, continue to give them the strong desire, the courage, the faith na ilaban ang pamilya nila papunta sa iyo. Panginoon, sa mga pagkakataon na ito, give us humble hearts, heal our broken pieces. Panginoon, sa pagkakataon na ito, gawin mo kaming instrument to be the light to our family, to be the one fighting for our family. Lord, we honor you today. We give you glory. Panginoon, continue to touch our hearts. Kapatid, let us raise our two hands. Itaas ang kamay natin para sa Panginoon. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord God give you peace that transcends all understanding. In the mighty name of Jesus, everybody say,
Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us give glory to the Lord. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa pamilya niyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti sa pamilya mo. Ang Diyos ay mabuti sa pamilya mo. Amen. Praise the Lord. Thank you sa mga parents na nandito, na patuloy na inilalapit ang kanilang pamilya palapit sa ating Panginoon.